Senior, pero ngayon, ako, isang Pilipino na lumalaban sa administrasyon ngayon para sa kalaman ng lahat. Ako ay tumulong sa campaign na para lang makabawi ang Marcos. Ngunit, ginago ang sambayan ng Pilipino. Alam niyo ba yan? Alam niyo ba? Nang dahil si Marcos, mga junior, magkawatak-watak ang Pilipinas, ang lupa ng Pilipinas, maghihiwalay-walay pag hindi tayo nagkasundo-sundo. Dapat, sa totoo lang mga kaibigan, ang Mindanao, yung sinasabi ko noon at sinasabi ko ngayon, ayaw ko. Ang Mindanao ay may hiwalay sa Pilipinas. Ako po ay taga-Ubi, Maguindanao. Lumaki dito sa Luzon. Ngunit, nang dahil sa ganitong pangyayari, lumitaw ang Filipino Guerrilla Forces na para ipagtanggol ang Pilipino. Ngunit hindi kami basta-basta nakakapasok dahil ang aming tinitingnan namin si Campindano nasa paligid lang natin, satellite view. Ano ba alam niyo ba yung satellite view? Tinitingnan niya ang sitwasyon ng buong bansa na sana tayo ay magkaisa-isa. Sana tuloy-tuloy tayo sa pagkakaisa. Pwede ba yan? Pwede ba pagkakaisa? Okay. Sa mga kababayan ko, pagkaisa tayo. Sana ang Pilipino, hindi tayo magkawatak-watak. Isang buo, isang Pilipino. Maraming salamat. Pilipino, nagtatanggol sa inyo. Duterte! Narinig na natin, syempre, muli ang kanilang mga saloobin. Maya-maya, pakikinggan po natin muli ang inyong mga sasabihin dahil mahaba pa naman po ang ating programa. Pero ngayon, mga kaibigan, syempre, para pahubayin ulit ang ating mga nararamdaman at para tayo naman ay magsaya at magdiwag. Ladies and gentlemen, ito na, hindi na natin kailangan pang intro to dahil alam naman natin at iniibig natin. Maxim! Ayan nga! Yes! Ito ay iniibig natin kasi nga, lagi natin sinasabi, halina, sumayaw. Kaya mga kaibigan, magsipat tayo, butay lahat! Tayo lahat! Tayo! Salamat sa lahat! Ito na sila ang Tropical Revolution!
makita. Sinag ng pag-asa, darating pa kaya? Sa mundong pinaginsan mo'y laging nagtatanong, ang langit at impyerno, saan nga ba naroroon? Ito ba ang paraiso na pinangako? Sistemang patong-patong sa mga pangako habang buhay na napako. Ito ba ang paraiso na pinangako? Sistemang patong-patong sa mga pangako habang buhay na napako. Luha sa mata, luha ng pagdurusa. Darating pa kaya sa mundong pinagisan, laging magtatanong, ginhawa, Pilipino, maroroon. Ang paraiso na pinangako, murang patok sa mga pangakong habang buhay na napako. Ito ba ang paraiso na pinangako? Mabuhay Pilipinas o Pilipino! Salamat po! For our next song, Nagbuhay Malamang. Malamang sa malamang, nakalimutan nyo na to. Sa mga nakakaalala, ulitin mo natin. Pwede nyo kami sabayan. Yes! Pag-stress muna tayo, masyadong stressing. Tama ko ba? Cool lang. Hawak-hawak ng kamay. Ulitin natin. Gamitan muna natin ang kapangyarihan ng musika. Mahalaga ito. Bilog na laman ang buwan, ilabas nila ang kalokohan. Huwag niya na pipigilan pa ang toyo nyo'y lalabas din lamang. Sabay-sabay natin, awitin, sayawin. Okay ba yun? Pag bilog na, bilog na, bilog na naman ang... Once again, this is Robin of the Production. Mabuhay ang Pilipino. Sabay-sabay tayo naman. Bilog na naman ang buwan, ilabas na ang kalokohan. Ay, magaling. Huwag na pipigilan pa ang toyo-nyo'y lalabas din lamang. Bilog na, bilog na, bilog na kumakain. Mamalagan merong April, ay masin-sindi, sinag ng bilog na buwan. Ibilan na
Ilalabas nila ang kalokohan. Baka sumatiran dyan, huwag nila pinipigilan pa. Pigilan ng tuloy-tuloy, lalabas din lamang. Bilog na bilog na sinong susunod na hari sa bayan ng mga bayani? Kung wala kayong mapilit, iboto ang iyong sarili. Bilog na laman ang buwan, bilugan ang buwan, nilabas nila ang kaloob na paglabagan, dumagilan dyan, huwag nila pipigilan na. Sige ba yun, sige na, sige lang ang tuloy, lalabas din lamang. Pag bilog na bilog na bilog na naman, sinubibo na naman nila. Pag bilog na bilog na bilog na naman, sinubibo na naman nila. Pag bilog na bilog na bilog na naman, wow! Pag bilog na bilog na bilog na naman. This might be our last one. Mabuhay! Kahit sa tayo palagi. Mabuhay ang Pilipino. Ito lang kinakailangan natin ngayon. Isang matinding kapayapaan. Palagi. Hindi kasi ako pwede magsalita ng political dito. It is a prayer rally. Madami sana akong pwedeng sabihin. Madami akong pwedeng banggitin. Masabi ko lang, iuuwi ka namin, Tatay Digong. Ilalaban ka namin, ipapanalo namin Presidente si Sara Duterte at milyong-milyong Pilipino. Ipapakita, kami ang gagante, kami ang babawi para sa'yo. Mahal na mahal ka namin, kahit nag-iisa ka dyan. Sana maisip mo, milyong-milyong Pilipino ang lumuluha, milyong-milyong Pilipino ang nagmamahal sa'yo. Isa kang bayani ng Pilipinas na buhay. Hindi namin nahahayaan na mamatay ka dyan, iuwi ka namin sa bansang Pilipinas. Maraming salamat po. Maraming salamat, Chairman Ronald Cardema. At ngayon po, magsasalita po para sa ating lahat. Tawagin po natin si Ma'am Astra Pimentel Naik. Magandang gabi, Liwasang Bonifacio! Gising pa kayong lahat? Walang natutulog hanggat hindi nakakauwi si Tatay Digong. Ako po pala si former Undersecretary Astra Pimentel Naik, appointed ni Pangulong Duterte sa kanyang panahon at nakapagsilbi sa kanya nitong nakaraang administrasyon. Ngayon ay nasa ABP party list po na nominado, katuwang ng ating mga senador. Pero nandito tayo para manalangin, tama po ba? Alam nyo kanina nung nagsasalita si Senator Bongo, kumakati yung aking tuhod kasi kailangan nating manalangin. And hayaan nyo po na kung pwede ba payagan nyo ako, hindi na po ako magsasalita, kung pwede ay samahan nyo akong ipanalangin ang Malacanang sa araw na ito. Okay lang po? Ang bawat luha na tumutulo sa ating mga mata ay iniipon ng Diyos. Nakasaad po yan sa Biblia para sa mga Kristiyano. Kahit ang mga Muslim, na meron tayong duwa. At ang bawat luha na pumapatak ay naging kasagutan sa kalangitan. Higit sa lahat, kailangan ni Tatay ng ating dalangin. Sa lahat ng pwedeng lumuhod, pwede ba tayong lumuhod? At manalangin tayo ng sabay-sabay. Nasaan ba ang Malacanang?
Nandito? 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 Pwede tayong humarap doon? Kasi sila yung nagbitbit kay tatay, di ba? And let us all pray. Extend po natin ang ating mga kamay sa Malacanang. Aming Ama, nandito kami sa gabing ito upang manalangin. Sa araw na ito, O Diyos, dinideklara namin ang katotohanan. The Philippines belongs to you. And right now, O Lord, as we extend our heart and our hands, Father, towards Malacanang, we are praying, Father God, that your might and your power shall be upon that place. We bind evil. We bind evil, pride, corruption, O Lord. You said in your word, Father, whatever is bound on heaven is bound on earth. Whatever is let loose in heaven is let loose on earth. And so right now we pray, you are King over Malacanang and you hold the lives of everyone who served there. Alam namin, O Diyos, na ang buhay ni Bongbong Marcos ay nasa kapalaran, ang kapalaran niya ay nasa iyo. Its beginning and its end is in your hand. Right now, Father, we pray, Lord, hold his heart, hold his mind, and hold his life. Father, we are asking, Lord, for your forgiveness upon every person, O Lord God, in this place. And as we ask for forgiveness, Father God, your power and your Holy Spirit will be upon this place and will be upon that place, O Lord God. Lord, alam mo ang motibo ng kanilang puso at ang sabi ng iyong salita, you judge us according to the motives of our hearts. And so right now, Lord, we just pray, Father God, that you judge the heart of President Marcos. And Father, right now, as we raise our hands, we also pray, Father God, for Tatay Digong, VP Sara, and the whole Duterte family. Hold their lives, and your protection shall surround them. Send your angels, O Lord. Alam nyo ang puso ng bawat Pilipino na nandito na nagtitipon, ang aming pagmamahal sa Kanya, ang aming pagpapasalamat sa iyo, O Diyos, dahil binigay mo sila sa amin. And right now, Father God, we are declaring for His safety, we are declaring for His freedom, and we are declaring, Lord, that evil shall never prosper in the Philippines because the Philippines belongs to you and you are King over our land and over our lives. We thank you, Father, because our prayers are answered. Nagpapasalamat kami, O Diyos, dahil tinanggal mo and you have uprooted the evil that is sitting in Malacanang. It is the devil, O Lord God, that we have defeated, and we know, Lord, that victory is ours, that victory is for the Lord Jesus, and victory is for the Philippines. We thank you and we shout, Hallelujah! 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 And we shout, freedom is upon President Duterte and upon the Filipino people. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po. Maraming salamat, Ma'am Astra Pimentel Naik, at ang susunod na magsasalita, walang iba kundi si Dr. Lorraine Padoy. Magandang gabi, mga palaki ni Digong Duterte. Marami akong naaalala sa mga sinasabi ni Pangulong Duterte. Nung nasa Hong Kong, meron siyang maraming pagkakataon na talikuran ang Pilipinas at
tago-tago at tumakas. Alam niya kung ano yung hinaharap niya dito. Pero sinabi niya, hindi ako tatakas. Ako ay isang Pilipino. So alam natin yan tungkol sa dating Pangulo. The notary public has to ascertain whether or not the document that is to be signed is really signed by the affiant. So kailangan namin pumasok, hindi kami pinapasok. Kaya po medyo na late po tayo pero naka-file tayo by 4 o'clock in the afternoon. Ano pong ibig sabihin nito? So by 4 o'clock in the afternoon, ang Supreme Court po nagkaroon na ng jurisdiction ng kaso. So therefore, dapat sana yung ating kaibigan, ating siguro ayaw ninyo sa kanya, si General Torre, dapat sana under notice na siya na ang Korte Suprema ay hawak na po ang kaso. So, ang nangyari, minadali ng minadali, even if na-explain natin doon that under Article 127, Paragraph 2 of the Rome Statute, no, wala na pong jurisdiction ang ICC po dito. You know why? Because as early as March 17 of 2019, effective na po ang paghiwalay natin sa ICC. So ibig sabihin nito, dapat under Article 127, Paragraph 2 of the Rome Statute, the only exception is when the matter is under consideration by the ICC. And then, ang kanilang argumento is, meron ng preliminary examination yung Office of the Prosecutor in 2018. So therefore, according to them, this is already under consideration by the ICC. I say that that is legally wrong. Why? Because if you read Article 15 of the Rome Statute, there are ways by which informations can be given to the Office of the Prosecutor. Maski si Tom, Dick, or Harry, pwede magpadala ng sulat doon sa Office of the Prosecutor and he will execute, he will initiate a preliminary examination. This does not bind the ICC. Why? Because the ICC can only be bound if the pre-trial chamber will order an investigation to look into the war on drugs here in our country. And when did the ICC do that? September of 2021. 2 years after we are already out of the ICC. Kaya nga, simple po yan masyado. Hindi ko maintindihan, ating mga experts dito sa ating bansa ay iba po ang sinasabi. Kung sasabihin nila na meron ng jurisdiction ng ICC, kung magpadala pala ako ng sulat o yung kaibigan natin doon sa Office of the Prosecutor, mag-initiate, maski sino, ng preliminary examination, under consideration na ng ICC, maling-mali po yun. Why? Because we have other avenues. We are a sovereign country. We are an independent country. The judiciary is effective and under the principle of complementarity. Therefore, the ICC should only act as a court of last resort. We are able, we are willing, we have the Supreme Court to act, and we have the ordinary courts which are functioning. So therefore, ICC has no jurisdiction in this matter. Kaya nga po, sabi din nila, yung Article 15 ng Rome Statute hindi mag-apply dito kasi hindi na tayo party. Mali din yan. Why? Because you are asserting that there is a warrant of arrest issued by the ICC. E di, siyempre, kung yan, granting for the sake of argument na meron nga kayong jurisdiction, di pwede din kami mag-invoke ng Article 15. Dapat dinulog muna sa nearest competent judicial authority. Hindi nila ginawa yun. Eto pa, if you will read the international civil and political rights, under Article 9, we have the obligation, under Article 2, Section 2, that of the Constitution, that we should follow these principles of international law. Alam mo anong nakasabi sa ICCPR? Ganon din, dapat yung akusado idulog sa korte kung para busisain kung tama ba ang kaso,
kanya ba talaga yung warrant at narespeto ba yung rights niya. Hindi lang yan. Universal Declaration of Human Rights, Article 8, Article 9 also states that an accused has to be brought to the nearest competent judicial authority. Hindi lang yan. You read 2004. Ano yun? Yung model law implementing the Rome Statute, it also states that the accused has to be brought to the competent judicial authority. Ginawa ba yan ni General Torre? Hindi! So therefore, dapat lang hindi pa moot yung kaso natin. Maski nasa ICC pa. Bakit? Maka-order po ang Supreme Court sa mga respondents. Hoy, mali yung ginawa ninyo. You violated our basic laws. You violated the Universal Declaration of Human Rights. You violated Article 59. You violated the ICCPR. You violated the Comprehensive Model Law. So therefore, you should make proper manifestations doon sa ICC to oust the jurisdiction of the ICC. Di ba tama yun? Kaya nga, huwag tayong mawala ng pag-asa. Sabi ni Pastor, so long as the sun rises in the east, there will be justice. Duterte! 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 Maraming salamat, Attorney Israelito Torion. At ngayon naman po, mga kababayan, para ibahagi ang kanyang mensahe, mapapanood po natin ang video message ni Attorney Harry Roque. Salamat po kami sa lahat ng ating mga kababayan sa inyong patuloy na suporta para sa pinakamamahal nating presidente, si Rodrigo Roa Duterte. Hindi po magtatagumpay ang puwerso ng kadiliman na patahimikin ang boses ng presidente na siya talagang minahal natin at ang boses ngayon ng modern Mahatma Gandhi na si Tatay Digong. Naninindigan po tayo na walang kasalanan si Tatay Digong at naninindigan tayo na wala po talagang jurisdiksyon ng hukuman dahil hindi na tayo miyembro ng International Criminal Court. At ang aking masasabi lang po, hindi po tayo aalis ng dahig na hindi natin kasama si Tatay Digong. Mabuhay po ang sambayan ng Pilipino, mabuhay si Tatay Digong, mabuhay po ang Republika ng Pilipinas. Si Attorney Harry Roque. Sa mga sandaling ito, isa pa sa mga supporter ni President Rodrigo Duterte ay maungusap sa atin. Tawagin po natin dating National Youth Commission Undersecretary, walang iba kundi si Ronald Cardema.